Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So, for today's video, as you've seen sa ating title, this would be a what's inside my OB bag. So first, this is my OB bag. Actually, in-order ko lang ito sa Shopee ng 199 pesos. O, diba? Yan. Ganyan siya. Leather na siya. Tapos, may zipper dito. Dalawa lang. Then, ito pala yung strap niya, guys. Pero, pinalitan ko siya nito. Hindi ko nga alam kung tatanggalin ko na to. Feeling ko kailangan ko nang tanggalin to para hindi doble-doble. Pero yun nga, pinalitan ko siya ng strap ng ganyan. So, open na natin yung ating OB bag. So, it looks like this sa loob. Ayan. By the way, guys, meron palang nabibili doon sa Shopee na parang kompleto na yung laman ng inyong OB bag. Pero around 2003, ang aking mga toots ay nag-aaway. Pero yun nga, as I've said, meron mga OB bag na kompleto na yung laman. Depende sa laman kung magkano. Meron 2,000, 3,000, 4,000. Depende sa gusto nyong laman. Pero naka-indicate naman doon kung ano yung mga laman ng OB bag. Pero for me, ang binili ko lang mismo is yung OB bag. Then hiwa-hiwalay ko na silang pinagbibili. And depende pa rin guys yung magiging laman ng OB bag nyo sa nire-require ng hospital or nire-require ng inyong clinical instructors. But for us, ito yung usually requirements for our OB bag. Sabi nga, paraphernalias. So ayan, different angle lang tayo mga sis para makita nyo talaga yung laman ng aking OB bag. So first thing is I have this medical grade na gown, disposable gown actually. Sinusuot ito over our uniforms and after yung mag-duty, itatapon na siya para at least yung mga yung mga germs, bacterias na pumasok talaga na na-acquire. Is that the correct term? I forgot. But yun nga, pag na-acquire nyo doon sa loob ng hospital, at least madidispose siya agad. And safe and clean kayo makakauwi. Balik ko na agad mga sis kasi wala na din akong time mag-ayos ulit para dito. Aray ko! Ow! Yung na girly, ang sakit! I'm so sorry. Ang dami talagang commercial nitong ng video na to kasi I have 3 pups and yung mommy nila tumakas kasi ayaw magpadede. Pero para maintindihan nyo, pakita ko sila sa inyo. So, commercial break. These are my cutie babies. Hindi mo pwedeng dilatin si mami anak. Ayos. Baka may germs. So, these are my cute babies na nag-aaway lagi. Meron pa akong isa dito sa baba pero busy siya sa live kaya hindi na natin kukunin. Pero itong dalawang to mga sis, aso't pusa talaga. Nakakainis. Laging silang dalawa yung sumisingit sa pag-video ko. As in, sa lahat ng videos ko, na-upload ko, silang dalawa nag-aaway. Tama ba yun? Let's move on to the second one and this is KN95. Tinalikod ko siya kasi yan, may tatak siya. Pero this is the KN95 mask. Ito din yung ano kasing tawag. Nung nag-work ako sa hospital, ito din yung gamit naming mask. Yung sa Indoplast na KN95 na ganyan. And ito din yung parang, ano kasing tawag doon? Standard na mask na gamitin sa hospital. Alam niyo yung mga 3D mask na Korean mask, hindi siya advisable pag nasa hospital kayo. Kasi mga sis, kakapasok pa rin yung germs doon. Yun. So, ito, spare ko to. I have my mask pagpapasok na ako. Then, spare ko lang to pag uuwi ako or kailangan ko magpalit ng mask. So, here. Next is my sterile gloves. So, we need sterile gloves kasi pag kailangan ng sterile gloves ng mga patients, like for operation, yung mga ganun, sterile gloves ang mga kailangan. Kaya, meron din akong sterile gloves.
Actually, I have 2 pala. 2 sterile gloves. Meron ako mga supplies dito mga sisa. Pero ito, nire-refill ko lang siya everyday na nagjo-duty kami kasi depende. Alang-alang lagay ko yung isang box, diba? So, yun. Nire-refill ko lang itong mga to kasi box talaga yung mga binili ko para I have supplies tapos refill lang ng refill. Kasi hindi naman kailangan talaga totally lahat yung dalhin nyo. Next is I have Ziploc here. Nilagay ko na lang dito, pinagsama-sama ko. But this is a vinyl gloves or yung parang normal gloves lang. Pag clean patient, ganyan. Yan yung gagamitin natin. Then, alcohol. Then, wipes. Disinfectant wipes daw mga sis. Tapos ito is ano kasing tawag dito? Yung stick. Non-stick pads. Ayan. So, kunwari may mga sugat na alam niyo yun kasi yung pag-cotton yung ilalagay niyo sa kamay mga sis. 'Di ba? May sumasama siyang mga kung ano-ano pero ito is non-stick. So, pag may sugat or anything, ganyan. Next is I have here my sphygmomanometer and stethoscope. Hindi ko na rin sila lalabas mga sis. Pakita ko, teka. Ay, okay, hirap. So, ayan. This is the sphygmomanometer and stethoscope. Ang hirap kasi nilang ilabas kaya hindi ko na ilalabas mga sis. Dahil babalik ko rin naman. And I also have here yung digital thermometer. Actually, ang kailangan namin is yung infrared na thermometer, yung baril. Pero, ito kasi yung nabili ko. Bibili pa rin ako pagkarating ko doon ng infrared. Pero, ito lang. Due to pandemic pa rin to mga sis. Kasi, syempre, kailangan 1 per patient talaga. Although, may binibigay naman na sa mismong hospital. Yung sa admission kit nila, meron ng ganyan. I also have here some syringe, which are the 10cc syringe and 5cc syringe. So, kasama siya sa requirements namin. Babalik ko ito kasi ang dami ko palang 10cc na nadala. Yeah. So, there you go. Next is I have a ano kasi ang pangalan nito? Hindi to leukoplaste, pero I have here 2 different kinds of plaster. Magkaiba kasi yung tawag nila dito. And yan, meron lang ako. 2. So, I have this canister and ang laman niya is yung dry cotton balls. Then, pinagsama ko na rin dito yung alcohol pads. If ever na wala kayong alcohol pads, mga sis, you can use wet cotton balls. Yung, basa siya sa alcohol. Pero yan, dahil may alcohol pads ako, hindi ko na kailangan magdala ng wet cotton balls kasi 2 canister yung kailangan, so masyado ng malaki na ilagay. And makikita nyo mga sis, yung mga canister ko may mga sulat na gamot kasi these are from hospital na talagang inano ko lang mga sis, pinagsama-sama ko lang. Kasi fun fact lang, halos lahat ng nandito sa loob ng aking OB bag, hiningi ko lang talaga sa mga hospitals, kala tita ko, kay mama ko, yung mga pwede kong paghingan. Kasi kung meron naman kayong way na makatipid mga sis, kasi ito din, nag-range siya ng 1K and above. Yun nga, as I was saying, if meron kayong way para makatipid kayo sa mga gamit, equipments, ganon, gawin yung mga sis kasi yun yung yun yung natutunan ko doon nung time na nag-aaral ako ng caregiving. Kasi at first akala ko yun na yun, yung gagastos ka lang for the tuition, pero no mga sis, sobrang gastos ng caregiving, ang daming materials, equipments na kailangan yung bilhin. Yun na lang yung na to, ikaw yung pinakamasungit. Yan. Pero kung may nawala na ako dahil sa tuta na to, move on na tayo mga sis. Forgets niyo naman yung sinasabi ko, diba? Next, I have here the pulse oximeter. So, yan. Actually, sa bahay lang din to. Kinuha ko na lang din. Kasi bumili pa ako, it costs around 300 to 400 pesos. And what else? Yun lang yung nandito sa loob ng aking OB bag.
And papakita ko na din sa inyo yung nandito sa likod na zipper. First is my pang-bun ng hair. Kasi kailangan naka-bun kami ng hair. And of course, Sanrio. Yung mga pang-hair tools. Hair tools. And pin. Kasi bawal yung, nakabalag yung hair. Nakabalag, ano ba? Basta may nakalugay na hair mga sis. Tapos, naalala ko lang, meron or need pala din ng hair cap mga sis. Hair cap or surgical cap. Meron naman akong supply dito. So, lalagyan ko na lang. Buti naalala ko. Then, I also have here my wristwatch. Kasama ito sa, sa parang necessity or, necessity nyong mga medical students mga sis. And, wala, mga barya na lang. Mga barya. And, yung susi ko lang. Yun lang yung laman ng aking bag. So, that's it for our OB bag haul. I hope you guys enjoyed this video and may natutunan din yung mga medical students sa akin. Yun lang guys, and I'll see you on my next video. Bye! Alam ko sawang-sawa na kayo sa pag-get ready with me ko, pero wala kayong magagawa kasi ito yung gusto kong i-film. Tapos mga sis, ayan na, naka-sando bra ba ang tawag dito? Sando bra, tapos may towel lang ako dito kasi habang nagpapatuyo tayo ng hair para hindi mapunta yung basa sa ating damit. So, let's start. So, yun, nilagay ko lang dito ang aking travel kit or makeup kit bag. Meron pala akong ginawang video dito mga sis, yung, what's inside this. If gusto nyo mapanood, meron na naka-upload. So, first, I'm just gonna moisturize my lips using this Happy Skin Lip Treatment Oil in the shade Clear. Clear lang ito mga sis. Sarap talaga nito sa lobby. Next is, again, moisturizer from Lux Organic Soothing Gel. Moisturize lang natin ang ating skin. Alam niyo mga sis, walang kuryente ngayon. Nakakainis. Tapos, hindi ko pa na-plancha yung uniform ko. Diba, ang galing ko. Huwag niya talaga akong tularan kasi nagpla-plancha lang ako ng uniform the day na isusuot ko siya. Like, after ko maligo, ganyan, planchain ko pa. So, mga sis, bigla nawala ng kuryente and walang dito, advisory. Kaya naiinis ako. So, next, I'm going to use this Biore UV. This is SPF 50+. Alam niyo na ito. And ilalagay ko lang siya dito sa aking under eye mga sis. Kasi gusto ko yung may glowing effect dyan. Tapos yung mga sobra, kalat na lang din natin. Pero yan. Diba? Nakita niyo yung difference? Nag-glow yung skin ko. Kasi para siyang merong kasamang glitters. So, next is foundation. Today, I will go for a foundation dahil may naalala lang ako kasi ang dami kong brush sa bahay. Iniisip kong dalhin na ngayon pero nalimutan ko. Naalala ko lang. Yun naman, iba-iba yung mga pinagsasabi ko talaga. Pero yun, ang gagamitin ko ngayon is tong YOU foundation. Hahaluan ko siya ng Active Skin Tint ng ECN Co. Kasi mga sis, dahil na sheer coverage lang yung ECN Co. And kailangan ko ngayon ng medyo magandang coverage. Dahil yung skin condition ko, it's really bad. Kaya, I mean, hindi naman really bad, pero bad lang siya. Bad siya ngayon, kaya hahaluan ko. So, this is in medium to full coverage sila. Konti lang. Just a dot. Char. Then, hahaluan natin siya. Teka. Haluan natin siya ng ECN Co. in the shade Fawn.
Actually, magkaiba nga yung ano nila. Ito, super yellowish. Itong YOU. Then, itong Easy & Co. Medyo on the neutral side siya. So, parang feeling ko perfect lang naman ito sa akin. And sobrang onti lang nang gagawin natin or lalagay natin mga sis. Dun lang talaga sa kailangan. So, of course, kailangan sa under eye kasi kailangan natin takpan ng eye bags. Then, dito, sobrang lala talaga ng mga pimples ko lately. Then, dyan, dahil sobrang dami kong redness. Also, yan. Then, ito. Para siyang ano mga sisi. Ito, parang, ano siya. Sugat. Yan. Then, yung mga area na feeling ko kulang, lalagyan natin yan ng ating skin tint. Pero yan, dito lang tayo mag-focus. I'm just gonna blend it using the damp sponge. Kita nyo yung difference mga sis. Diba? Yan. Kita nyo ba yung difference? Yung kanina at ngayon. Next is I'm going to put my blush on. Alam nyo na to. Easy & Co again. Cream blush in the shade Criminal. Peach tone to kasi sabi ko naman na sa inyo, no? Yung mga peach tone talaga yung bagay sa akin. Alam nyo mga sis, gantong-ganto yung shade na nabili ko doon sa yung first BLK ko na tint. Gantong-ganto talaga. Match na match. And sobrang nagustuhan ko yun kasi nga bagay sa akin yung mga peach tone. Since then, puro ganto na. Pero meron ako nabili ngayon sa BLK. Trinay ko lang. Yung medyo nude na tone. Although, okay lang din naman. Pero hindi siya nag-i-stand out sa akin kasi feeling ko mas bagay sa mga morena yun. Pero yan. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, ito yung luma kong BLK na sobrang tagal na. New. Ano pa to? Old packaging pa nila nung creamy tint nila. So, ito ang shade niya. Then, ito. Sobrang pareho na pareho, no? Legit. And wala na talaga tong laman. I mean, meron pa konti na lang. Ayan, no? Ganyan siya. Parehas na parehas. Kita nyo? Actually, ito nga, ginagawa ko. Ilalagay ko na lang sa lips. Sayang eh. Diba? Nap-nap to the fullest talaga, mga sis. Hanggat kayang nap-napin, nanap-napin natin. Next is, huwag natin kakalimutan ang ating kilay. Next is, huwag natin kakalimutan ng ating kilay. Brush lang natin siya using a spoolie na napakaduming. Again, Easy & Co. Brow Volumizing Gel in the shade Ash. Kita niyo yung difference, mga sis. Then, brush again. Yan, as simple as that. Lastly, I'm going to set my foundation using this Get Ready With Me. Alam nyo, yung pinaka-ayoko lang talaga sa talagang mga setting powder. Although, ganito naman lahat ng setting powder ko. Ayan, oh. Wala kasi akong ibang lalagyanan para dito sa kanyang puff. So, tendency talaga nagkakalat siya. Yung mga sineset ko lang mga sis ay yung aking under eye. Ayokong iset yung aking blush kasi baka mawalan siya ng shimmering effect. Gets nyo ba? Then dito.
Then, dito. Actually, hindi ko nga alam kung may product akong kinakaskas mga sisi. Kaskas lang tayo ng kaskas. And na-chika ko naman na sa inyo mga sis na sobrang ganda nitong Get Ready With Me na powder. So, this is our look for my OJT. My OJT. Then, mga sis, itatali ko lang to. Try ko pang patuyuin ng konti. Pero papakita ko pa rin yun sa inyo kung paano ko ayusin yung hair ko. Kasi nga, walang kuryente and hindi ko siya mapatuyo.